morning sa bawat isa. Magandang sa ating po mga kapatid, mga kapatiran, sa kanilang mga tahanan at maging po nandito po sa ating pong simbahan. Salamat po sa biyaya ng Diyos, panibagong lakas, araw, sigla na Kanya pong idinagdag muli sa ating pong mga buhay. All the glory belongs to Him, praises and honors belong to God. At siya lamang po ang dapat na bigyan ng papuri, pagsamba, pagkilala at pagluwalhati. Muli po tayong tumayo, maging po sa kanilang mga tahanan. Makibukas po kayo sa akin, dalhin niyo po ang inyong Biblia. Let's open our Bible in the book of Ecclesiastes or Mangangaral sa Tagalog, chapter 11, verse 1. Ecclesiastes chapter 11, verse 1. Ito po ang ating mababasa sa bahaging iyan ng banal na kasulatan. Ecclesiastes chapter 11, verse 1 sa Tagalog, Mangangaral, kabanatang 11, talatang 1. Cast your bread upon the waters, for you will find it after many days. Sa Tagalog, magagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan at may mapapakinabangan ka pagdating ng araw. Blessed na po ng Diyos ang kanyang buhay at makapangyarihan salita. Sandali pong ito at patuloy po nating luwalhatiin ng Panginoon, pasalamatan, papurihan siya. Dakilain ng Diyos. Maybe it would be better for us to start our service as we already did, no? Mawit na po tayo. Pero sa pagkatong ito, bago po tayo makinig ng salita na Diyos, magpasalamat muna tayo sa Kanya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks, give thanks, give thanks. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Glory be to God. Glory be to your name. Give thanks, O Lord. We give you glory, honor, and praises. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the name of the Lord. Salamat, salamat, salamat. Hallelujah. Thank you, God. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. We give you thanks and praise, Lord, with all of our hearts, mind, and soul. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Hallelujah. Hallelujah. Because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hallelujah. We give thanks. Oh, we worship your name. We give thanks. Purihin natin ang Panginoon. Dakilain natin siya. Pasalamatan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, yes. Yes, we give you glory, we give you honor, we give you praises, we give you thanks, oh God. Hallelujah. Indeed, Lord, you deserve the praises. You
deserve the honor, the glory. Hallelujah, hallelujah. For what you've done, O Lord. For what you've done. And still, O Lord, for what you're going to do. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Ama. Dakilain ka, pasalamatan ka. Hallelujah. Again, O Diyos, nagpapasalamat po kami sa panibagong linggong ito ng umaga na may kasiglahan, O Diyos, na kami po'y ginising mo, Panginoon, upang magkaroon ng panibagong araw, karagdagang buhay, kalakasan, biyaya. Salamat po. Sapat ang biyaya mo po, O Diyos, sa pangailangan ng bawat isa sa amin. Indeed, O God, you deserve the glory. You deserve the honor, the praises of your people. And we are your people, O God. O Diyos, salamat po. We are your church. We belong to you. O God, salamat po. O Diyos, nagpapasalamat po kami, O God, sa isa pang kalayaan na idinagdag mo po sa buhay namin upang ang iyong mga salita ay amin pong mapagbulay-bulayan. O Diyos, salamat po sa kalayaang ito. Salamat din, O Lord, sa mga pangako mo na patuloy mong ipinapaalala sa amin. Naway wag po namin itong makalimutan na sa bawat sandali ng buhay po namin, O Diyos, lagi po naming maalala na ang buhay po namin ay sa iyo nagmula. Ang kalakasan ay galing sa iyo. In you, Lord, we live. In you, we move, O Lord. In you, Lord God, we can do a lot of things, O God. Even the impossible things, O Lord. Through your power in the name of Jesus. Salamat po, O Diyos. Sa umagang ito, samahan mo kami, Ama, sa iyong pagbubulay-bulay ng salita. Buksan mo ang aming puso't kalooban. Paunawa mo sa amin ang iyong layunin, ang iyong mensahe. Narito po kami, O Diyos, sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Wherever we are, kapiling ko po ang ilan po namin mga kapatid dito po sa loob ng sanctuary at maging po doon sa kanilang mga tahanan, O Diyos, na ngayon po ay nakatune in doon po sa live stream ng gawain mo po, O Diyos, sa Caloocan, Bethel. Lord, we praise you, we glorify your name. Narito po ang iyong abang lingkod. Gamitin mo po bilang daluyan ng iyong pagpapala. Ikaw po ang maluwalhati, ikaw po ang maparangalan, ikaw po ang madakila. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen, amen, at amen. Praise God. Puri ng Panginoon. Kayo po yung makakaupo ng muli in the presence of God. Hallelujah. Enjoy the presence of the Lord. Ating pong tamasain. Ikagalak natin ang presensya ng Diyos na patuloy siyang gumagabay, pumapatnubay sa buhay natin. Sa umagang ito, pinagmagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ng God blesses what you bring to Him. God blesses what you bring to Him. Pinagpapala po ng Diyos anumang bagay na dadalhin mo sa Kanya. Ibibigay mo sa Kanya, ilalapit mo sa Kanya. Purihin ng Panginoon. It seems that life sa mundong ito is a series of high and lows. Di ba? Madalas yung madinig sa akin ito. Kung hindi ka nasa mountain tops, nasa dark valley below ka. Kung hindi umiikot yung gulong mo, malamang flat yung gulong mo, walang hangin. Kung ikaw'y masigla, maaaring darating ang sandali, ikaw'y nanghihina. Kung ikaw'y malakas, kung minsan ikaw'y may karamdaman. Buba, ganun po yung sitwasyon. Ikaw'y tumatawa at kung minsan ikaw ay mapapaiyak. May mga bagay na pwede mong gawin at magagawa mo sa abot ng iyong kakayanan at kalakasan na ang Diyos din rin nagkakaloob. Subalit may mga pagkakataon din naman na wala kang magawa kundi tumahimik na lamang. May mga tanong na kaya natin sagutin, pero may mga mabibigat na tanong na wala man lang tayong even a glimpse of an answer to those questions. At ang tanong anong dapat natin gawin? Marami pong obstacle sa mundong ito. Si Job nga sabi niya yung kanyang kinatatakutan na huwag mangyari sa buhay, nangyari sa kanya. Yung hindi niya inaasahan, ang siyang dumarating sa buhay niya. Bakit po ba ganon? So in spite of those difficulties, situations, and negative issues ng buhay, huwag kayong mabahala sapagkat ang Diyos po hindi nagbabago kailanman. Bagamat ang panahon ay nagbabago, ang sitwasyon natin sa mundo ay nagbabago, pero huwag natin kakalimutan, whatever happens, okay? Sometimes kasi kapag dumarating yung mga problema, lalo na yung mabibigat, kung minsan gusto natin mag-quit. Kumbaga sa subject ay
kapag ka nahihirapan na tayo mag-test, gusto nating i-drop out yung subject na yon. Yun ang tendency ko minsan. Yun po yung normal na tendency natin. Kapag ka wala na tayong magawa, di po ba? Parang gusto nating sumuko, ayaw na nating magpatuloy. And sometimes, it's too difficult for us to do things, so we give up, even yung ating faith sa Diyos. Pero wag nating kakalimutan, don't forget, God is God at hindi siya nagbabago. Siya pa rin yung Creator, Master, Lily of the Valley, the bright and morning star, Lord of Lords, Kings of Kings, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the Almighty God, the all-powerful God. Nothing is impossible with Him. And He promised na hindi kita iiwan ni pababayaan man. At yung pangako na yan, ay ating pong sandigan sapagkat yan po yung pangakong totoo sapagkat ang nangako ay Diyos mismo na nakakaalam ng lahat ng bagay ay makagagawa ng lahat ng bagay. So umagang pong ito, I want to just to take a special message that would peace, yung bang mapagaan, yung mga burdens natin sa buhay. Lahat po tayo kasi dumarating doon sa ganung sitwasyon. Di po ba? Bakit pa tayo naka-face mask? Hindi po tapos ang problema. Tumitigas lang ang ulo ng tao, kaya dumarami muli ang nagkakasakit. Kailan po ba tayo matututo? Ganun ho talaga. Tao po'y sinilang na isang makasalanan at layunin niya ng sumuway sa katwiran. Di po ba? Kung ano yung bawal, yun ang ginagawa. Kung ano yung mali, yun ang sinusubukan. Saka nare-realize, ay mali talaga. O kaya ay bawal pala. Kung kailan nagsasuffer, saka tayo natututo. Gayunpaman, ang Diyos sa kabila ng lahat ng yan is full of mercy, full of grace, full of forgiveness. Yan ang makagandaan ng Diyos. Pero wag naman natin gawing lisensya yung dahil ang Diyos ay mabuti, Diyos ay nagpapatawad, gawa na naman tawalan tayo ng kasalanan at hingin naman tayo ng tawad mamaya. Bagamat kada linggo may altar call, sabi ng isa nakakaya na kay Lord, linggo-linggo hiningi ko ng tawad yung mali kong ginagawa na madalas ko namang ginagawa. Kapatid, magbago na tayong pag-iisip at maging laman ng isip natin mga katwiran na ng Diyos. Okay. Ang sabi nga niya, renewing of our mind so that we can be able to know and do the will of God, the perfect will of God sa buhay natin. Amen. Hallelujah. So lahat po tayo may burden. Sino po ba dito walang burden? Walang pasanin, walang bigatin, walang problema. Nakakainggit naman kayo. Pero kapatid, mainggit po kayo doon sa may mga problema. Kapag wala kang problema, hindi kita kakainggitan. Pag may problema ka, mainggit ako sa iyo, lalo na kapag kakilala mo ang Diyos. Why? Kasi doon sa mga ganong sitwasyon ng buhay, lalo mong makikita, mararanasan yung galaw at kapangyarihan ng Diyos na hindi pala siya malayo. Ang Diyos pala'y nariyan lang. Yan. Nariyan lang siya. Hallelujah. So praise God. Yan. Purihin ang Panginoon. Thank God, He is a God who knows how to give. Salamat po sapagkat meron tayong Diyos na marunong magbigay at hindi niya ipinagkakait anumang bagay na mahalaga sa ating pumbuhay, na makabubuti sa ating pumbuhay pananampalataya. Makapaglalago sa ating relasyon sa Diyos at lalong magiging malalim yung pagkilala natin sa Panginoon. Hindi po ipagkakait ng Diyos yan. Maging yung mga blessing na ating pinapangarap, hinihiling, hindi po ipagkakait ng Diyos yan, lalo na kapag yung mga bagay na yan na ating hinihiling ay naayon sa Kanyang katwiran at makabubuti ng lubos sa buhay nating ito. Pero kapag hindi, huwag ka nang umasa, ibibigay ng Diyos sa buhay natin. Because God knows what's best for us. Yan. Purihin ang Panginoon. Thank God, He is a God who gives. As a good father who wants to bless His children, He wants us to learn the blessing of giving something to Him. Yan. Pag-usapan naman natin pagbibigay sa Diyos. Kasi madalas tayong humihingi. Di ba? Pero pag-usapan natin, ano naman yung ating maibibigay sa Diyos na anong dahilan kung bakit nais ng Panginoon ibigay natin ito sa Kanya. Remember this. When God asks something from us, hindi dahil sa kailangan ng Diyos yun. Ulitin ko sinabi ko, kapag ka ang Diyos humiling sa atin na ibigay natin ang bagay nito sa Kanya, hindi nangangahulugang kailangan niya yon. Una sa lahat, ang Diyos ang may-ari ng lahat. Anything that God wants us to give Him are His. Pag sinabing are His, sa Kanya yan. Pag sinabi ng Diyos, ibigay mo yung tithes mo, hindi yan, sa Kanya yan.
Pero ang tanong kailangan ba niya yon? Hindi niya ko kailangan yon. Kasi siyang nagmamayari ng lahat ng bagay. Ano yon? It's just a matter of testing our faith and obedience to Him. And in that sense, kapag ka ho ganon, anong layunin ng Diyos? Basta lang ba tayo itest? Subukin? Hindi po. Alam niyo po ba? Pagka ang Diyos nag-utos, pag sinunod natin, hahabulin ka ng pagpapala niya. Yun po sinabi ng Panginoon Blessing always comes through obedience. Through obedience. Amen. So He wants to learn the blessing. He wants us to learn the blessing of giving. Whatever we give to God, you know what? He multiplies. Whatever we give to God, He multiplies. Naniniwala po ba kayo ron? Ano mang ibibigay niyo sa Diyos, multiplication yan. Hindi po addition yan. Multiplies. Pag sinabi, siksik, liglig, nag-uumapaw. Ngayon pagka pinag-usapan yung pagbibigay, ang konteksto kaagad ng marami ay pera na naman yan. Well, yung pera po ay bahagi. Pero hindi po yan ang kabuuan. Okay? Hindi po kabuuan. Sa totoo lang, hindi naman pera ang gusto ng Lord, yung bulsa nyo Hindi yung pera, yung pitaka nyo. Hindi pera yung bag nyo, yung labreta nyo, lahat. Yung bahay nyo, yung buhay nyo, yung trabaho nyo. Everything we possess, God wants us to bring it to Him. Why? Anong dahilan kung bakit? Kasi God wants to bless us more and more and more. Amen. Because God is a God of blessing. Tingnan nyo, nilikha tayo ng walang dala sa mundong ito. Tayo po isinilang ng hubot-hubad. Lahat po tayo may damit. Ano po yan? Blessing ng Diyos yun. Ang problema lang, we never recognize God's blessing. Every day, hindi po nagkukulang ang Diyos dyan. Kahit yung Lord's Prayer, give us this day our daily bread. Daily bread. Sino po nagagahan na? Ay, parang ako lang ata. Tanghali na kasi gumising Well, babawi naman kayo mamaya, di po ba? Yan po yun Ang tawag nila dyan ay brunch. Ano ba yung brunch? Sanga. Mamaya na ako sasanga. Ano ba yun? Well, joke lang. Kung ating ibibigay ang ating mga kakayanan, talents, God will increase our talents. Amen. Kung ating ibibigay ang ating lakas o energy, He will increase our strength and energy. Ganun lang po yun. Kung ating ibibigay ang ating money o pera o treasures, God will multiply it for sure. Wherever or whatever we give to God, He blesses it, increases it, multiplies it, and gives it back to us in many folds. Amen. Kumbaga sa 100 folds. Alam niyo po bang 100 folds? 100 tiklop. So, ang dami nun. 100 folds. Yun po yun. God wants us to give not because He is lacking something. Tulad na sinabi ko nga kanina, bakit gusto ng Diyos magbigay tayo? Hindi dahil sa wala siya nun. When God asks us, ibigay mo yung anak mo sa akin. Hindi dahil sa walang anak ang Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay Ibigay mo ang trabaho mo sa akin. Ibig sabihin ng Panginoon, magtatrabaho ba siya? Kailangan niya ng trabaho? Hindi po. Alam natin, dapat ang context ng when God asks us to give something to Him, hindi niya ho kailangan yon. Hindi niya kailangan yon. May nagtanong sa akin, Pastor, ang sabi ng Panginoon, mahalin natin siya. Hindi niya ba kailangan ng pagmamahal? Ang Diyos hindi niya kailangan ang pagmamahal para matutunan niyang magmahal. Kasi He Himself is love. Tingnan niyo, He is love Kailangan pa ba niya ng pagmamahal? Hindi. Gusto lang niya, maranasan natin yung pagmamahal niya upang tayo mismo ma-realize natin, napakabuti talaga ng Diyos na ito. Napakadakila niya. Amen. Purin. Kahit hindi mo sambahin ang Diyos mananatiling Diyos. Yan siya. Hindi nakasalalay ang pagka-Diyos ng Diyos at pananatili ng Diyos sa Kanyang pagiging Diyos dahil sa atin. Remember, we are created by someone who is mightier than us. And that is God, the source of everything. Pinagmumula ng lahat ng bagay. Amen. God wants us to give not because He's lacking something. Hindi kailanman nawawalan ang Diyos ng anumang bagay na hinihiling niya sa atin. Hindi kailanman nagkukulang ang Diyos. We give hindi dahil sa kailangan niya ang mga ibibigay natin,
But giving to God is our token of our true faith, a test of our faith, and a key to God's multiple blessing. Nadinig niyo po ba sinabi ko? Ulitin ko yun. Okay. We give to God, hindi dahil sa kailangan niya ito, but we give to God as a token of our faith, true faith, a test of our faith, and a key to God's multiple blessing. Pagpapahayag yan ng tunay na pagtitiwala, pananampalataya sa Diyos. Okay? Ito ay pag-test, pagsusuri ng ating pananampalataya at ito yung susi saan? Sa pagpapalang ganap at sobra mula sa Diyos. Amen. Remember that our God is a God of increase. Our God is a God of increase. Ang problema kasi, ang mga increase ngayon, increase ng presyo ng gasolina. Increase ng dami ng babayarang utang. Increase ng problema. Increase ng pagsubok. Sa kabila na mga increases ng problema na yan, lagi pong may kaugnay na biyaya ang Panginoon. Hindi po magkukulang. Hindi po ma-overrun ng problems ang resources ng Diyos. Okay. Hindi po ma-overwhelm ng problema natin at mga tanong natin ang sagot ng Diyos. Amen po ba doon? Ito ang sabi ng Ecclesiastes chapter 11 verse 1. God says, "Cast your bread upon the waters, for you will find it after many days." Tingnan niyo po, may binanggit po dyan si Haring Solomon. Itong parte na ito ng chapter 11 ng Haring Solomon, sulat ni Solomon, ay maganda hong basahin niyo po lahat yan. Okay. So binibigyan niya ng pansin dito yung buhay, walang katuturan, walang vanity. Life is vanity. Walang katuturan kung wala ang Diyos. Ang sabi nga dyan mga kabataan, gawin mo ang gusto mong gawin. Malaya kang gawin yan. Basta gawin mo ang gusto mong gawin. Pero may karugtong yun. Pero dapat mong unawain, darating araw, ipagsusulit mo ang lahat ng yan sa Diyos. Di ba? O pwede lang, gawin mo ito. Bahala ka sa buhay, gawin mo gusto mong gawin. Pero, sabi ng Diyos, darating araw, ipagsusulit mo ang lahat ng yan sa Diyos. Di ba? Pero ito, sa verse 1, sabi niyan, "Cast your bread upon the waters, for you will find it after many days." Ibig sabihin, maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan at may mapapakinabangan kapag dating ng araw. Ibig sabihin, may re-release ka, may ibibigay ka, mayroong kang isusuko. Pagka ginawa mo daw yon, darating ang araw, makakamit mo yung biyayang ito. Bakit po gusto ng Diyos na ilapit natin anumang bagay sa buhay natin sa Kanya? Because God wants to bless our lives. Yan po yun. At hindi po sinungaling ang Diyos. Para maituro at malaman natin ang katotohanan ito, gumawa ng himala si Jesus. Alam niyo po ba yung himala? Nakamanghamang ang ginawa ng Panginoon. Marami siyang miracle, di po ba? Pero one of the miracle that God made and presented to us in the scripture, doon po sa John chapter 6, at sa buong verse naman ng Bible, binanggit ito Yung mga pinakain si Lord, di ba? Bakit doon? Kasi kung meron man major things and basic needs na napakahalaga sa buhay ng tao, itong pagkain. Sa totoo lang, itong pandemyang ito, halos karamihan sa inyo tumaba. Pandemya yun. Na-lockdown, nawalan ng trabaho. Okay. Hindi nakatanggap ng ayuda yung marami, pero bakit tumataba? Kausap ko kahapon, sabi niya, "Pastor, kami mag-asawa, na-lockdown, so sa bahay sila, work at home yan work at home." Tapos sabi namin, "Pareho kayo tumaba?" "Oo, Pastor, tumaba. Tingnan nyo, ng pandemya tumaba." Ganun Alam niyo, si Lord, alam niya yung needs natin Hindi po ba? At sa Caloocan Bethel, wala ho kailanman nagugutom. At wala hong pagkain na papanis. Amen. Praise God. Ganon kagalak. Yan. Kung paano natin kinukonsume blessing ng Lord. Diyon sa John chapter 6 verse 1 to 15, basahin natin ito sandali. Magandang basahin natin ito. Medyo mahaba-haba ito, pero ako ba'y naniniwala, we will enjoy reading the Bible. Kasi yun po'y pagkain ng spiritual nating buhay. John chapter 6 verse 1 to 15.
Ito po ang ating mababasa. Familiar po tayo sa istoryang ito. Kaya lang pinaalala sa atin muli ng Panginoon. Kasi may food crisis tayo sa mundo eh. Di ba? May food crisis tayo sa mundo. Yan. Pero gayon pa man, sino man natutugon, may lesson kasi itong napakahalaga na gusto lang ng Diyos ipaalala sa ating muli. Ang sabi po dyan, pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa lawa ng Galilea na tinatawag din na lawa ng Tiberias. Verse 2, sinundan siya ng napakaraming tao dahil nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Tingnan niyo po, no? Umalis ang Panginoon, pumunta sa isang lugar, okay, para magpahinga marahil. Kasi yun ang ginagawa ng Panginoon eh. You know, sometimes the Lord spent quality moment to take a rest para magpahinga. Pero sa pagkataong yon, sinundan siya ng napakaraming tao. Pumunta sa lugar na mabundok. Ilang marahil ito, malayo sa syudad. Okay? Nandun doon, sinundan siya ng maraming tao. Anong dahilan kung bakit? Tingnan niyo po yung verse 2. Sinundan sila dahil nakita nila ang himalang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. So nakita nila yung himala, so gusto nilang masaksihan pa yung mga bagay na gagawin ng Diyos sa buhay nila. Verse 3, umakyat si Jesus at ang mga tagasunod niya sa isang bundok at naupo roon. Verse 4, ang sabi diyan ay, malapit na noon ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng paglampas ng anghel, Passover. Nang tumingin si Jesus, nakita niya ang napakaraming taong papalapit sa kanya. Tinanong niya si Felipe, saan tayo makakabili ng pagkain para pakainin ang mga taong ito? Tuloy natin ang kwento. Tinanong niya ito upang subukan si Felipe, kahit alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, sa damay po nila, ang 8 buwan na sahod ng isang tao ay hindi sapat para pakainin ng kahit tigkakaunti ang bawat isa. Sinabi naman ng isa sa mga tagasunod niyang si Andres, na kapatid ni Pedro, may isang batang lalaki rito na may 5 tinapay at 2 isda. Pero kakasya ba naman ito sa dami ng tao? Ulitin ko yun. May isang batang lalaki rito na may 5 tinapay at 2 isda. 2 fish and 5 loaves of bread. At ang sabi niya, Panginoon, this is not enough. Hindi po ito kakasya sa dami ng taong yan. Sinabi ni Jesus, paupuin ninyo ang mga tao. Umupo naman ang mga tao dahil madamo sa lugar na iyon. Ang bilang ng mga lalaki lang ay may 5,000 na. 5,000 mga lalaki pa lang. Eh kung kasama niya pamilya niya. Eh yung pamilya noon, hindi ho katulad ng pamilya ngayon, ng anak ay 2, 3. Ang pamilya ho noon, ang mga anak ay paramihan. Kaya marami nagsasabi, it is more than 5,000 ang pinakain ng more than 10,000 people. Sometimes, theologians estimate the numbers to be 50,000. I don't know. Pero gayon pa man, tuloy natin ang kwento. Kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, ipinamahagi ito sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa isda. At nabusog ang lahat. At nabusog ang lahat. Pagkakain nila, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, tipunin niyo ang lahat ng natira para walang masayang. Tinipon nga nila ang natira mula sa 5 tinapay na ipinakain sa mga tao at nakapuno sila ng 12 basket. 12 basket. Tuloy natin, verse 14. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, siguradong ito na nga ang propetang hinihintay nating darating dito sa mundo. Alam ni Jesus na balak ng mga taong kunin siya at sapilitang gawing hari, kaya umalis siya roon at muling umakyat na mag-isa sa bundok. You know the story, binasa lang nating muli. Bakit? Meron pong nais ipaalala ang Diyos sa atin, sa buhay nating ito. At atin pong baybayin itong kwentong ito, for us to realize why does God wants us to bring something to Him, and why does God wants to bless our lives. At yung paanong paraan na pagpapalain ng ating buhay. Pansinin natin, there was a problem, yes. It was not just an ordinary situation. Hindi po ito pangkaraniwang sitwasyon, kundi ito po ay overwhelming problem.
Overwhelming. Sino po dito may pamilya? Sino dito may 10 mga anak? Wala. Ano, pastor? Dagdagan ko. 12. O, 10 nga wala eh. Mababa na konti. Lagyan natin sa 3 mga anak. Oh, ang dami, halos lahat. Dami. Yan. Okay. Di ba? Yung 3 mga anak, madali po bang buhayin? 3 pa lang, no? Ay, pag-aaral lang yan. Ganito. Ay, kung halimbawa, gawin na nating 5. Kami po, akin po may bahay, may 4 na mga anak. Ayan. Eh, hindi pa po tapos yung aming pong bunso. Ibig sabihin, kukunot pa yung mga noon namin. Gano'n pa, mag-iisip pa rin kami sa mga bagay na may kinalaman sa kanyang pag-aaral. So, yun po yun. Eh, ito po, overwhelming. Pag sinabing overwhelming, 5,000 lalaki. Eh, kung mga taga-Caloocan Bethel pang miyembro yan, kulang ho yung meal dyan. Kulang ho yung, ano bang tawag doon sa mga pag nag-o-order? Di po ba? Kahapon po medyo nag-enjoy po kami dahil yung aking pong mga pamangkin ay nasundo ko. Doon kami sa bahay. After ng gawain, sa bahay kami. Happy happening, ganito. Siyempre, hindi nakaluto si Sister Nene. Order yun. Sabi ko, Jasper, umorder ka ng pagkain natin. Sabi niya, Papa, okay, ano ba yan? Kapag marami po kayo, yung 100 piso, wala humarating yan. Di ba ba? Ang sabi sa akin ni Jasper, Papa, 1,800 plus. What? Marami kayo. Wala po naman kaming, hindi naman po kami maabot ng 12. Ayan, hindi naman maabot ng 12. Sabi ko, kung yung 10, ito yung presyo, yung 5,000 pinakain ni Lord. 5,000. Lalaki lang yon. May mga bata pa. At may mga babae. May mga nanay. May mga dalaga at binata pa. Gano'ng karami yun? Kaya itong problema ito, it was an overwhelming situation. Okay. Pero yung bagay na ito, hindi po tinakasan ni Jesus. Katunayan, ang sabi po ng banal na kasulatan, tinanaw ng Panginoon yung tao. Ang sabi po dyan, tingnan nyo, nang tumingin si Jesus, nakita niyang napakaraming taong papalapit sa Kanya. Alam niya, itong mga taong ito, lumalapit dahil hinahanap siya. Kaya tinanong niya si Felipe at ang sabi niya, saan tayo makakabili ng pagkain para pakainin ng mga taong ito? Tingnan niyo. Overwhelming po yung bilang, hindi po biro yun. Pero itong Panginoon, gusto ba niyang pakainin? Kung kayo mga alagad ni Jesus, ano nasa isip niyo? Marahil magtatanong tayo, ano ba nasa isip ng Panginoon? Ano ba gusto niyang gawin? Di po ba? Sa pagkakataong yun, unang bagay makita natin, God sees every situations in this world. Nakikita ng Diyos ang lahat ng nagaganap sa buhay ng tao. Alam niya ito. Pinapansin tayo ng Panginoon. Pinansin ni Lord Tumingin ng Panginoon, nakita niya napakaraming tao. Bakit? Gaano ba tayo kahalaga sa Panginoon? Ang sabi po ng Matthew chapter 10 verse 29 to 31, ito po ang ating mababasa. Hindi ba't napakamura ng halaga ng 2 maya, yung ibon, sabi diyan. Pero wala man lang isa sa kanila ang nahuhulog sa lupa nang hindi ayon sa kagustuhan ng inyong amang nasa langit, ng inyong ama. Kung yung mga ibon, pinapansin ng Diyos. Ang sabi diyan, mas lalo na kayo, maging ang bilang ng inyong mga buhok ay alam niya. Siguro kung sila tatanungin natin, Panginoon, doon sa 5,000 mga yan, ilang pong bilang ng buhok? Alam niya Kaya huwag kayo matakot, sabi dahil mas mahalaga kayo kaysa sa mga maraming maya. Nung tanawin ng Panginoon ang mga taong ito, hindi lang ito basta pagtanaw. Ay, ang dami. Hindi ho. Tinanaw niya ito at nagkaroon siya ng deep concern, malalim na pagmamalasakit sa mga ito. At tinanong niya si Felipe,
Saan tayo pwedeng bumili ng pagkain para pakainin sila? Wow. Okay, tuloy natin. Ang sabi po ng Panginoon, nakikita ng Diyos ang lahat sa buhay natin. May problema ka man o wala, mabigat man ang bigatin, pasanin mo o hindi, alam ng Diyos ang lahat ng nagaganap sa buhay natin. Ang sabi po ng Kawikaan, chapter 15, verse 3, the Lord is watching everywhere, keeping His eyes on both the evil and the good. May magandang nangyayari sa iyo, alam ni Lord yun. May pangit, alam ni Lord. May masama kang ginagawa, alam ng Diyos. May mabuti kang ginagawa, alam ng Diyos. Bakit? Lahat ng bagay, alam niya sa buhay natin. Iyan ang Diyos. Yan siya. Amen. Amen. Kaya sabi na rin Solomon, yung mga young people, sige, gawin mo gusto mong gawin. Magpakasaya ka sa buhay mo. Pero, dapat mong unawain, okay, magsusulit ka sa Diyos. Darating araw, kasi alam niya ang lahat na nangyayari sa buhay natin. Alam ng Diyos. Amen. Praise God. So, sa sitwasyong yan, may request si Lord. Anong request niya? Doon sa verse 6, tinanong niya si Felipe ng ganitong tanong, ano sabi sa talatang 6? Upang subukan si Felipe. Ayan. Kahit alam na ng Panginoon ang kanyang gagawin. Ang tanong saan natin papakainin? So problem, wala silang baon, empty basket, they have no enough amount of money. Di ba ganun? Sa pagkakataong yun, Jesus was testing their faith. Kapatid, kapag meron tayong mga overwhelming problems sa buhay, isipin natin, baka tinetest ng Diyos ang ating pananampalataya sa Kanya. May sakit ka, may nalugi ka, umiyak ka, anumang bigatin dala-dala, baka tinetest ng Diyos ang ating pananampalataya. Gusto niyang makita kung magtitiwala pa rin tayo sa Kanya. Sa pagkakataong yung gusto ng Panginoon makita kung magtitiwala sila sa Kanya, na kailangan niya mapakain ang 5,000 taong ito. Hindi pa kasama sa bilang niya ng mga babae at mga bata. It was a test of faith for His disciples. Kaya tinanong niya si Felipe. Yan. Alam niyo, typical response ng tao sa ganung sitwasyon, yung typical, pangkaraniwang tugon natin, imposible. O sino po may kakayahan na magpakain ng ganung kadami? Na hindi ka mamumroblema. Magpahanda ka nga lang po, birthday, anumang bagay, mamumroblema ka na Lalo na pagka inimbitahan mo, malakas kumain. Kaya ngayon, ang imbitasyon may reserved for very important person. For 2 seats lang po. Kaya yung iba kasi, nasanay po, hindi lang sila, pati aso sinasama. Wala na ho ngayon yan. Pero kung minsan, meron pa rin. Pati nga yung aso, may costume na rin Bibisa. Dumadalo sa ganung mga party. So, ibig sabihin, hindi ganun ho kadali. It's too difficult. Di po ba? Lalo na kapag ka-tight yung iyong budget. Ganun po yun Yun po yung sitwasyon ng mundo. Yan. Kaya nga marami hindi na bumabiyahe ngayon. Bakit? Ang mahal ng gasolina. Nakagarahe na lang yung masasakyan sa kailang garahe. Ang sabi ng isa, Pastor, dati araw-araw ko ginagamit sa sasakyan. Ngayon po, naglalakad na lang ako. Every 2 days ko na lang ginagamit. Sa mahal po ng gasolina. Di po ba? Ay, mas maganda yan, ipamigay nyo. Kung meron kayong kagalit, ipamigay nyo sa sakyan nyo. Para siya problema. Tapos pamigay nyo yung malapit ng parehistro. So karagdagang problema yan. Di ba? Tapos siya malapit na mapudpud yung gulong. Joke lang po. Joke lang. Bakit ko binanggit yun? Kasi may mga sitwasyon sa buhay natin sa mundong ito, napakahirap. So, bakit sinusubok ng Panginoon? Bakit? Kasi, ang sabi ng Bible, without faith, we cannot please God. Kung walang pananampalataya, hindi mo mabibigyan ng kaluguran ng Diyos. Kasi faithlessness says, God is dead. Faithlessness says, God is dead. Pero kung naniniwala ka, nagtitiwala ka sa Diyos, hindi siya patay, buhay siya. And without faith, we cannot please God.
So verse 7, ito yung response nila. Anong tugon nila? Sumagot si Felipe, sa dami po nila, ang 8 buwan na sahod ng isang tao ay hindi sapat para pakainin ng kahit tigkakaunti ang bawat isa. Ang tanongin, mali ba ang sagot ni Felipe? Tama yung sagot niya. Sa world understanding, logical reasoning, tama yun. Lord, siguro mathematician si Felipe. Ang tanong niya ng Panginoon, anong dapat nating gawin? Saan tayo bibili? So tingnan niyo yung tanong ni Lord, no? Saan tayo makakabili? Yan. So nakot kagad naunawaan kagad ni Felipe yun. Saan tayo bibili? Ay dapat may pambili. Kasi bibili, may pambili. Kaya ang sagot niya, Panginoon, kahit 8 buwan po tayong sahod, hindi ho natin mapapakain, maging tigkakaunti ang bawat isa. Hindi sapat ang bagay na yan. If you will compute that, 8 months. Kung ang sahod nyo po, kada buwan ay, gawin natin, 20,000 a month, 8 months. That's how much? 5,000 na gutom. Ang pakakainin natin. Di po ba? So, si Andrew naman, ang response niya, kakaiba. Si Andrew, response was similar. It centered on, imposible, Panginoon, imposible. Ano sabi ni Andres? Si Andres naman, resourceful. Yung bang, siguro nagugutom din siya. Sa pang oras na nagugutom, naghahanap siya ng pagkain. Kaya may nakita siyang batang may baon. Mabuti pa yung bata Boy Scout. Laging handa. So sabi ni Andres, meron po ditong 5 tinapay at 2 isda. Baon po niya. Ayan. Pero, hindi po ito sapat, sabi niya, Lord. Hindi po ito sapat. Tingnan niyo. Both of them answered and responded to the Lord's questions in a negative sense. Centered around dun sa hindi natin magagawa ang bagay na ito. Pero ang tanong ng Panginoon, saan tayo makakabili? Intindihin niyo po, no? Saan tayo makakabili? God is looking for a place. Okay. Sa normal na sitwasyon, meron tayong pwedeng 4 na response sa problemang ito. Una, maraming problema, 5,000 na pakainin, may solusyon dyan. Una, pauwiin mo silang lahat. Lord, para tayo magkaroon ng problemang mabigat, pauwiin mo yan. Alam nyo, ugali naman alagad ni Lord yun May babaeng sigaw na sigaw, Panginoon, patigilin mo yan. Iniistorbo tayo. Ganun sila. Get rid of that problem. Yan. Ano sabi po doon sa Mark chapter 6, verse 35 to 36? Nang dapit hapon na, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, nasa ilang po tayo at malapit ng gumabi. Paalisin nyo na po ang mga tao nang makapunta sila sa makakarating na yun at bukid para makabili ng pagkain. Di solve ang problema. Tama, di ba? Wise. Panginoon, pauwiin mo sila. Meron niya makakuha ang pagkain sa walang bayan. Hindi na natin problema yon. Yun yung problema. Yun ang solution number 1. Solution number 2, okay, dun sa John chapter 6, verse 7. Yung sumagot si Felipe, sa dami po nila, sabi ni Felipe, ang 8 buwan na sahod ng isang tao ay hindi sapat para pakainin ng kahit kakaunti ang bawat isa. So, anong dapat solusyon? Lord, mag-concert tayo. Magparapol tayo, magpabingo tayo. Raise money. Yeah. Kumolekta tayo. Okay. Magpa-election tayo para meron magdo-donate. Para kumita tayo. Alam nyo, sabi ng iba marami daw kumita nung eleksyon Yung mga natalo, kumita din naman daw yun. Nalo din naman daw yun. Siguro, totoo yun. Kaya kung gusto mong solusyon para dyan, yun ang bagay nito. Raise money. Wala tayong pambili. Ito yun. Okay. Solution number 3. We have a little, but it will never be enough. Reasoning lang naman Panginoon, meron tayong kakaunti, pero hindi sapat. Pero at least kahit paano, may kakaunti. Alam niyo, naranasan po namin,
30 po kami sa isang lugar, bundok po yun. Kami po na-destino sa isang malayong lugar po, dyan po sa Tanay, sa bundok na yan, para itayo po yung mga tori dyan, mga communication, ito sa lugar na yun, wala hong 7-Eleven, wala pong, nung panahon na yun, wala pong restaurant man lang, o kaya So, ang baon namin ay sardinas lang at bigas. Ang natira, isang latang sardinas na lang. 30 kayong kakain. Alam nyo, kumasa sa amin yun. Binudburan namin ng sangkatutak na asin. Yun lang ang solusyon eh. Sangkatutak na asin. Nagsaing ng maraming sinaing. Yun nangyari. Kurot-kurot lang sa ulam. Nabusog. Solusyon? Yes. Kaya, si Andres wise siya eh. Si Andres wise. Ano sabi Panginoon? Meron ditong 5 tinapay, 2 isda. Okay na to. Kaya lang, hindi sapat. Pero tutugon. Kaya, ganun lang. So, solusyon, yes. Pero hindi po ganun ang Diyos eh. Ang Diyos, when He answered our needs, surely, yung kabuuan nito at higit pa ang ibibigay niya. Amen. Hallelujah. So, yung last solution, let Jesus have it. Ibigay nyo sa Panginoon. So, sabi sa verse 11, kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos ipinamahagi ito sa mga tao, ganon din ang ginawa niya sa isda at nabusog ang lahat. Well, iba ang solusyon ni Lord. Ang sabi ng Isaiah, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts, says the Lord. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Puri ng Diyos. Kung minsan, sa buhay natin, may mga tugon tayo sa problema at hindi nawawala yun. Kasi may kakayanan man tayong mag-isip eh. May kakayanan tayong magplano, may kakayanan tayong gumawa para matugunan ng mga problemang yan. Pero mas maganda kapag ibinigay natin sa Diyos ang lahat. Amen po ba? Ibinigay natin sa Diyos. Hayaan natin ang Panginoon gumalaw sapagkat meron pong paraan ng Diyos. God's ways to handle the impossible, ang sabi nga doon sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7 ay ganito. Ang sabi doon, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangailangan ninyo sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ano daw? Ilapit sa Diyos. Kapag ka problema mo, pamilya mo, ilapit mo sa Diyos. Problema mo, trabaho mo, ilapit mo kay Lord. Problema mo, boyfriend mo, ilapit mo kay Lord. Problema mo, girlfriend mo, ilapit mo kay Lord. Problema mo ang sarili mo, ilapit mo sarili mo kay Lord. Ganun po yun. Problema mo, pera, ilapit mo yung buhay mo, yung sarili mo, yung bulsa mo, yung kaisipan mo, yung sayo, sa Panginoon. Kasi only God can resolve issues 100%. Amen. Ano sabi diyan? Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus at ang kapayapang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Tinatigan niyong mabuting talatang yan. Okay? Kapag ginawa daw natin ito, bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan. Kapayapang hindi kayang maunawaan ng mundong ito. Think about that. Marami yung tao ngayon nababalisa. At ang ilan dyan, mga Kristiyano na, nababalisa sa maraming bagay. Pero ng solusyon, ilapit mo ang iyong kabalisahan sa Diyos. Sabi po ng banal na kasulatan. You see, God isn't looking for excuses. God isn't looking for answers in a human form or human basis. God is looking for faith. Ang Diyos po, hinahanap niya yung pananampalataya natin sa Kanya. Oo, may katwiran tayo. Yes. Pero tinitignan ng Diyos yung pananampalataya natin sa Kanya. Panginoon, ako'y matanda na, wala po akong trabaho, baka hindi na ako matanggap. Pwede. Pero faith in God works wonders and miracles. Amen? Faith in God. Faith in God. Well, sabi ng doktor, 5 buwan na lang ang buhay mo. Analysis ng medicine. Maaaring tama sila. Si Andres tama. Si Felipe tama yung katwiran nila.
Pero ang Diyos, iba ang pagtanaw niya sa mga bagay na maaring tayo may limitasyon sapagkat samantalang sa Kanya, wala. Bring it to God. At allow God to work. Hindi natin alam kung anong gagawin niya. Pero mahalaga ang pagtitiwala sa Kanya. Sa verse 8 and 9, tingnan niyo pong talatang 8 at 8. I-focus natin sandali. Kapag ito tinitingnan natin, hindi sapat. Ang sabi doon, sinabi naman ng isa, hindi sapat po. Hindi kakasya sa dami ng tao. Ibig sabihin, the supplies that they have is insufficient. Insufficient. Nalala ko po na ako po'y sumunod sa katwiran ng Diyos sa layunin ng Panginoon. Insufficient. Kung amin pong kukwento yung amin detailed life in the ministry ni Sister Nene, asan ba yung wave ko? Ayun. Yeah. Senior na ho kami, pero mukhang younger pa rin kami than before. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Amen. Ang sabi ng iba, Pastor, hindi halata, parang 61 na kayo. Oy. Parang 59 and a half. Puri ng Panginoon. Kung isipin namin, not enough. Pero pag nakita mo yung galaw ng Diyos, mga ka na lang, Lord, you are indeed sufficient enough. My grace is sufficient for thee. Amen. Hallelujah. Amen. The nice thing in the story, out of a huge crowd, may isang bata na may dalang baon. Yun ang magandang kwento eh. Bahagi ng kwentong yan, sa kabila ng 5,000 taong nandoon at mahigit, may isang naligaw. Hindi ko naman masasabing naligaw kasi bundok yun. Ibig sabihin, intention niya talagang pumunta ron. Kaya lang, nagbaon siya. Buti na lang. Buti na lang. Okay. May isang bata na may dalang baon. He had brought lunch and inside were 5 little loaves of bread and 2 dried fish. Tuyo pa nga siguro. O daing. Yung size nung kanya pong dala, hindi po ito sapat. Hindi po ito sapat. Minsan may nakausap ko, sabi, Pastor, hindi sapat po yung kinikita ko. Pero pag tinitignan ko siya, ang dami niyang bisyo. Hindi sapat, pero nagagawa mong uminom, nagagawa mong ganito, nagagawa mong magsugal. Tapos lumalaki tiyan mo. Hindi ka nangangayaya. Hindi sapat. Ganun po eh. May mga taong ganun ang pagtanaw sa buhay. Hindi sapat. O sa totoo lang, may mga pagkakanto talaga na hindi sapat. Kaya hindi malayo na tayo po ay nakakahiram, humihingi ng tulong sa ating kapwa. Dahil alam natin hindi sapat. In a logical, worldly sense of understanding, analysis sa mundo, hindi sapat. Hindi po ba hindi sapat? Ngayon po, ang gasolina po ay tumatakbo na ng 80 to 90 pesos per liter. Kaya kung meron kang 500, tapos pupunta ka sa Bataan, mamamasyal ka dito, pupunta ka ng Boracay, mag-isip kang mabuti. Simulan mo na maglakad. Malamang next week, makakarating ka doon sa pier. Ganun po yun. Ibig sabihin, not enough. Alam natin kung ibig sabihin ng hindi sapat, di ba? Alam natin yun. Alam natin. Kahit nga yung mayayaman, alam nilang hindi sapat. Ang ibig sabihin nun what is not enough. Okay. Pero gayon pa man, God is able to use the little things. God is able to use the little things. Tingnan niyo po. Nahati yung Red Sea sa pamamagitan ng maliit na tungkod ni Moses. Amen? Hallelujah.
Piece of cloth, ginamit po ni Peter. Maliliit na bagay. Ang sabi nga ng Bible, don't despise little things. Huwag niyong maliitin ang maliliit na bagay. Sino po dito ang height ay 3 feet 11? Huwag niyong maliitin yan. Yeah. Kasi pwedeng lumusot siya sa maliliit na lugar. Hindi mauntog yan. Don't despise little things. Sabi ng Bible, don't despise small beginning. Kasi doon sa malilit na bagay, yun ang ginagamit ng Panginoon upang ipakita yung kanyang kamanghamangang gawa sa buhay natin. Sino dito may puno? May alagang puno? O huwag niyo maliitin yung binhi na pinagmulan niyan. Kasi lahat ng bagay nagsimula sa maliit. Don't despise. Amen. Hallelujah. Verse 9, the sacrifice of the giver. Kung kayo yung bata, hindi mo binanggit dyan na nagreklamo yung bata, inagawan siya ng baon. Inunawa ko mabuti, Lord, ano kayang ginawa ni Andres? Bakit nakuha niya yung baon ng bata? Inaway ba niya? Tinakot ba niya? Binuli ba niya ito? Or yung bata, willingly? Unawain ko ito, ang sabi po rito, itong mga taong itong sumunod kay Jesus. Ibig sabihin, nandun si Lord sa ilang na lugar, lumayo sa mga tao, pero sinundan siya. Ibig sabihin, yung batang ito ay talagang layunin niyang madinig muli at masaksihan yung galaw at himala na gagawin ng Panginoon. Kasi sabi ng Bible, pumunta sila sapagkat nakita nila ang Panginoon nagpagaling at naghimala at gusto nilang maranasang muli yung bagay na yon. And I do believe itong batang ito, willingly, bata po bata. Kaya huwag niyong maliitin yung mga bata. Minsan, pagka tinanong mo, bata, ano mensahe ko? Sila pa nakakaalam kaysa sa atin. Patakbo-takbo ko minsan yan dyan. Pero pag tinanong mo, ano mensahe ni Pastor? Ito po. Alam nila yung mga awit. Don't despise little things. Even child mindsets. Ano nangyari? Nandun yung sacrifice to pag-giver. Ibinigay ng bata ang baon niya. Tuloy natin at dito po ako magtatapos. Ang sabi sa verse 10 to 13, paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Umupo naman ang mga tao dahil madamo sa lugar na yon. Ang bilang mga lalaki lang ay 5,000 na. Kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pero take note, kanino nanggaling yung tinapay? Sino may baon? Kung walang nagdala ng baon, kanino niya kukunin? Walang imposible kay Lord. Pwede niyang bato kunin niya tapos gawin niya tinapay. Pero dito, test of faith nga At may kamangahamang bagay po na isipakita ng Panginoon. Tuloy natin. Kinuha ni Jesus, tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pagkatapos ipinamahagi ito sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa isda at nabusog ang lahat. Pagkakain nila, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, tipunin niyo ang lahat ng natira para walang masayang. Tinipo nga nila ang natira mula sa 5 tinapay at pinakain sa mga tao at nakapuno sila ng 12 basket. Hallelujah. Ano nakita natin dito? Yung mga nag-aalinlangan, namangha sila. Namangha sila. Si Felipe, namangha siya. Pinoproblema niya yung halaga, pera. Napag-aakala ng marami, ang tutugon sa problema nating lahat ay pera. Hindi po. Ulitin ko po ito, madalas ko nababanggit ito. Pwede nang bili ng pera ang masarap na pagkain, pero hindi nabibili ng pera ang gana sa pagkain. Pwedeng bili ng pera ang magarang tahanan, pero hindi nabibili ang masayang pamilya. Pwedeng bili ng pera ang malambot na higaan, pero hindi pwedeng bili ng pera ang himbing sa tulog. Pwedeng bili ng pera ang gamot na pwede mong i-take sa iyong katawan,
Pero ang kalusugan at kagalingan, sa Diyos lang nagmumula ang lahat ng yan. Pwede mong bilhin ang makakausap mo, magpapasay sa buhay mo. Pero hindi mo mabibili ang tunay na magmamahal at uunawain ka kahit walang-wala ka na sa buhay mo. Ibig sabihin, may limitasyon ng pera. Namanga si Felipe, sapagkat nakita niya ang tugon, hindi pala doon siniisip niya. Namanga din si Andres. Dahil yung pag-aalinlangan niya hindi sapat, pagka ibinigay pala sa Diyos at hinawakan ng Panginoon, sobra pa pala sa sapat. When you place it in the Master's hand, little becomes much. Hallelujah. Amen. Natugon ang kagutuman? Yes. Every need was being blessed, given by God. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 13 verse 12, yung mga bagay na gusto ng Diyos na makita natin, hindi pa natin nakikita. Ang sabi po diyan, para tayo nakatingin sa malabong salamin, ngunit darating ang araw na magiging malinaw ang lahat sa atin. Bahagya lamang ang ating nalalaman sa ngayon, ngunit darating ang araw na malalaman natin ang lahat tulad ng pagkaalam ng Diyos sa atin. Bakit nga naman? Kasi may limitasyon yung ating pagtanaw eh. Pero sino mag-aakala na gagamitin pala ng Panginoon ay maliit na bagay lang? Saan tayo kukuha? Saan tayo bibili? Ang gagamitin pala ng Panginoon ay yung kakayanan ng maliit na bata. 5 loaves of bread and 2 pieces. Hallelujah. Alam mo, sa totoo lang, hindi po nadidisturb ang Lord sa problema nating dala. Hindi siya naguguluhan. Hindi siya nabibigatan. Hindi siya nahihirapan sa mga tanong natin sa buhay. Ang gusto lang ng Panginoon, dalhin natin sa Kanya ang lahat at ipagkatiwala ito sa Panginoon. Place it in the Master's hand and allow the Lord do the rest. Just trust in Him. Kung minsan, binibigay natin kay Lord ang lahat ng problema natin, kailang meron pa rin tali. Hinihila natin sa Kanya pagka hindi natin gusto yung paraan niya. Minsan meron na tayong iniisip, Lord, ito dapat. Pero dapat, nakasalalay pa rin, nakasako pa rin yung ating iniisip sa katwiran at panuntunan at galaw ng Diyos sa buhay natin. Faith verse 2-5, ito pang nangyari. Ang sabi na Efeso chapter 3 verse 20, purihin natin ang Diyos na makagagawa na higit pa sa pinihingi at inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Ibig sabihin po, higit pa doon sa iyong dinadalangin, higit pa sa iyong pinapangarap ang pwedeng gawin ng Diyos. Sino ba mag-aakala na busog ang lahat sa pamamagitan lang ng konting bagay na dala ng bata? Hindi po mayamang tao, hindi po kilala, hindi sikat, hindi artista, hindi kandidato sa eleksyon, hindi pangulo, kundi simpleng bata na may baon lang na kapirasong tinapay at isda. And the Lord works wonders in that source. How about us? Pero hindi natapos doon ang kwento. Ang sabi doon, may 12 basket na puno. Natira pa. Ibig sabihin, nabusog na sila, sumobra, natira pa. Amen. 12 basket. Napakain nila ang lahat. Okay. Nasaksihan nila ang himala. 5,000 at mahigit ang napakain. 5,000 at mahigit ang nakasaksi ng himala. Hindi lamang nakakain ng lahat, silang lahat ay nabusog. At may natirang 12 basket full of fish and loaves that was left. Okay. Ano big sabihin nito? It's God who makes an increase. It's God who multiplies our gifts. Kung hindi binigay ng bata sa kamay ni Jesus at ng mga pulgalagad ng Panginoon ang kanyang baon, may himala kayang magagawa. You know, ang challenge dito, nasa ating mga kamay pala nakasalalay yung biyaya ng Diyos. Kung ito'y ating i-release sa Kanya. Kung pamilya mo, problema mo, i-release mo kay Lord. Ibigay mo sa Panginoon. Kung trabaho, problema mo, bigay mo kay Lord, trabaho mo.
at hayaan mong tumugon siya sa iyong kalagayan at pangailangan. Hindi dapat nababahalaw na stress kapag pinag-uusapan natin ang pagbibigay sa Panginoon. Hindi po dapat nakakabahala yan. Hindi tayo dapat nababahala kapag pinasusuko ng Diyos ang buhay natin sa Kanya. Hindi naman tayo inuutusan ng Diyos na magbigay ng anuman na wala sa atin. Hindi sinabi ng Panginoon, punta tayo ng Jollibee. Pumunta tayo sa politicians para makatugod sa pangailangan na yan. Kung ano lang meron doon, ang sabi ni Andres, meron po dito. Meron po dito. 5 tinapay, 2 isda, pero hindi sapat. Pero kinuha ng Panginoon yung bagay na yun. Kinuha ni Jesus kung anong ibinigay ng bata, He broke it and blessed it, and He used it, and there was more left over. Yan. Bagamat, as I conclude, hindi rin sinabi kung kanino ang sumobrang 12 basket full of pieces and breads. Alam mo, sa pag-aaral ko po ng portion na ito, marami po akong nabasang komento. Ang sabi ng marami, 12 bakol ng tinapay na natira ay para sa mga 12 mga alagad. Wala akong binanggit ang Bible na ganoon. Ang aking pong paniniwala, yung 12 bakol na natira, ibinigay niya muli sa bata. Why? Because yung bata ang source ng pagpapala. Nadamay na lang sila. Hello? Kung gusto mong maging source ng pagpapala at madamay yung iba, anong meron ka na nais ng pang-ibigay mo, ibigay mo sa Kanya. Ano man yan. Kahit na po yung basag na buhay, broken lives, yes. I-offer mo kay Lord. Yung sira mong buhay, ihandog mo kay Lord. Kasi siya'y may kakayanang baguhin, ayusin niya. Amen. May kakayanan si Lord eh. Sirang buhay, ilapit mo sa Panginoon. Okay. Eh kung yung junk shop kumikita sa mga scraps, ang Diyos pa, higit tayong mahalaga sa Kanya. Amen. Ang ating challenge, we can offer to Jesus what we have today. Excuse me. Hindi naman niya hihingin, ilapit sa Kanya ang wala sa iyo. Kung anong meron ka, yun ang ibigay mo sa Panginoon. And surely, God will bless it. Ano man yan. Panginoon, ino-offer ko po sa iyo ang aking pag-aaral. Mga kabataan, tulungan mo po ako, Panginoon. Panginoon, ito po trabaho ko. May problema po ako, tulungan mo ako, Lord. Panginoon, ito pong buhay ko. Panginoon, tulungan mo ako, Lord. Lord, ito po yung offering ko, tithes ko. Maliit lang na bagay, pero Lord, para sa iyo ito. Give it to God, and surely, ano man yan, maliit man yan, kapag ka binigay mo ito sa kamay ng Diyos, you will see the wonders and the miracles of God. Mamamanga na lang tayo. God blesses everything we bring to Him. Amen. Hallelujah. Ang ating challenge sa buhay natin ito, ano yung may bibigay mo sa Panginoon? Broken promises, ibigay mo para mabuo yan. Broken dreams, ibigay mo para maganap yan. Broken lives. But more than that, whatever we have, for us to be blessed, let's offer it to Jesus. Amen. Tayo pong lahat tumayo. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hindi ka naman hihinga ng Panginoon nang wala sa iyo. At dapat din nating isipin, ang tinapay at ang isda, galing din kay Lord. Hindi po kalugihan, hindi po kalungkutan dapat ang i-offer anumang meron tayo sa Panginoon. Kapatid, sa umagang ito, maging po sa ating mga kapatid na nasa kanilang mga tahan, anumang meron ka na nais mong ilapit sa Lord, gusto mong i-bless ng Panginoon, just bring it to Him with faith in your heart. Allow the hands of God to work wonders in your lives. Kung papaanong
malayang ibinigay ng bata yung kanyang baon sa Panginoon. Ganon din ang nais ng Diyos na gawin natin upang makita natin yung himala ng Panginoon sa buhay natin. But it is a test of faith. Ulitin ko, it is a test of faith. Pagsubok ng pananampalataya natin sa Panginoon. Pagtitiwala, paniniwala na may Diyos ako pinaniwalaan na makagagawa ng higit sa aking pangailangan. Just offer it to Him. Ano man yan, problema man yan, just offer it to Jesus. God is very much willing to work wonders in our lives. Just put your faith in Him. Hallelujah. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung sino man sa inyo nangangailangan ng panalangin, just come. Pero ilapit niyo po sarili niyo sa Panginoon. If you want to come dito sa altar, nasa iyo po. Inaalok ng Panginoon ang kanyang hipo at pagpapala sa iyong buhay. Just come and let's pray. Hallelujah. With faith in your heart. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hallelujah. Alam kong may magagawa, hallelujah, ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hallelujah. Alam ng Diyos kung ano ang tangan-tangan mo sa mga sandaling ito. Alam ng Panginoon kung ano yung may bibigay mo sa Kanya. Alam ng Diyos, kapatid, ang kalagayan ng bawat isa. If you want God's miracle to happen, just release everything to Him. Kung gusto mo ng pagbabago ng buhay, release mo ang buhay mo sa Panginoon. Ilapit mo. Tanggapin mo sa puso mo si Kristo. Yakapin mo ang Kanyang presensya. Isuko mo anumang bagay na umahadlang upang hindi mangyari ito. Isuko natin ang ating mga pagkukulang, kasalanan na gawa, at hingin natin ang tawad sa Panginoon. Iyon ang tugon ng Diyos upang maranasan natin ang kapayapaan ng Panginoon. At kung meron man sa atin sa umagang ito, nais niyang ilapit ang kanyang sarili sa Panginoon at nais niyang papasukin si Kristo sa kanyang puso. Kapatid, sumunod ka sa panalangin ito at ariin mo itong sarili mong panalangin. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo. Isinusuko ko ang sarili ko sa iyo. Patawarin mo ko sa aking pagkakasala. Ano man aking pagkakamali, hiningi ko po ito ng tawad. Binubuksan ko po ang buhay ko sa iyo. Inilalapit kong sarili ko sa iyo. Iligtas mo po ako, patawarin mo ako. Maghimala ka sa buhay ko at baguhin mo ito sa pangalan ni Jesus. Naniniwala ako, Panginoon, Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang Diyos na maaaring magpatawad sa akin, magbigay sa akin ng panibagong simulain, panibagong buhay, pagbabagong buhay. Panginoon, salamat po sa pagmamahal mo at pagpapatawad. Inaangkin ko po ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Lahat na may mga karamdaman, i-offer nyo kay Lord yung sakit. Huwag niyong mahalin ang sakit natin. Ihandog natin sa Panginoon, kaya niya tayong pagalingin. Maniwala ka.
Walang bagay na imposible sa Panginoon. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Hallelujah. Buhay na magulo, buhay na sira. Walang mahirap sa Panginoon. Kaya niyang baguhin, ayusin niya. Broken homes, broken family. Kayang buuin ng Panginoon ang tahanang wasak at sira. Hallelujah. Ilapit natin ating sarili sa Panginoon. Hallelujah. Lord, magimala ka. Katulad ng batang yung Panginoon, O Diyos. Bagamat yung dala niya ay blessing, Panginoon, upang matugon sa kanyang pangailangan. But Lord, even those things, O God, we offer it to you. Lord, inihandog namin ang aming trabaho sa iyo. I-bless mo ito sa pangalan ni Jesus. O God, in the name of Jesus, i-bless mo po, Panginoon. Ang aming pamilya, Panginoon, save mo sila, ligtas mo sila, Ama. Inilalapit ko po sila sa iyo, O Diyos. Ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon, Lord, ibinibigay namin sila, pinagkakatiwala namin sila sa iyo, O Diyos. Iligtas mo sila, Ama, sa pangalan ni Jesus. Lord, niniwala kami, Ikaw ang Diyos na naghihimala at walang bagay na mahirap sa iyo, Lord. We just want, Lord God, to bring everything to you because we want to bless this, O God, in the name of Jesus. I-bless mo ang buhay namin, i-bless mo trabaho namin, i-bless mo pamilya namin, i-bless mo ang lahat ng ginagawa namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord. I-bless mo even yung financial needs namin sa buhay, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Continue to empower us, continue to bless us, continue to heal us, O God, in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, God. Damin po natin ang presensya ng Panginoon. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may, Ama, sa pangalan ni Jesus. Bless my sister. Bless my brother, Lord, in the name of Jesus, Panginoon. Ano man nais na isuko sa iyo, Panginoon, Lord, mag-imala ka sa kanyang buhay. Panginoon, mag-imala ka sa buhay ng kapatid namin. God, in Jesus' name. Hallelujah. Yes, Father God. In Jesus' name, Lord, bless. Ama, Panginoon. Walang mahirap sa iyo. Wala pong mahirap sa iyo, Panginoon. Lord, wala pong mahirap sa iyo. Ino-offer po namin sa iyo ang birthday niya, O Diyos, Lord. Bigyan mo ng patugunan, kaluwagan, O Lord, sa pangalan ni Jesus. We pray in the mighty name of Jesus. We pray, God. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Ama, naniniwala kami sa iyo. Naniniwala kami, Panginoon, walang bagay na mahirap sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. We pray, Lord God. Ano man ang dahilan ng kanyang paglapit, Ama, sa pangalan ni Jesus. God, God. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name, Lord. God, hallelujah. Yes, Lord. Kung ako'y magtatapat, Lord, in the name of Jesus, maglilingkod, alam kong may magagawa. Hallelujah. We pray, God. Lord, kung ako'y magtatapat, Father God, I pray, sing to us, my sister, empower them. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. Lord, pawiin mo po ang luha, palitan mo ng kagalakan, Panginoon, kalungkutan. Lord, I pray, miracles, flows, in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. God, kahabagan mo kami, O Diyos, kahabagan mo po, Panginoon, God. Abutin mo po ang buhay ng bawat isa. Lord, we pray in the name of Jesus. God, God. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, God. Hallelujah. Thank you, Lord. We pray. We reminded us. We empower them in Jesus' name. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name, God. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Lord. Hallelujah. 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 Lord, yung hipo, Panginoon, ay pagpagpalang kamay, O Diyos. Hipo ng himala, Panginoon. Galaw ng iyong kamay, O Diyos. In the name of Jesus.
In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord God, hallelujah. Praise God, praise God. Panginoon, salamat po, Diyos God, in Jesus' name. Kung ako'y patuloy po tayong manalangin, magpasalamat sa Panginoon. Kayo na sa inyong mga tahanan, ano man yung burden, bigatin, problema, at man yan, na nais ng Diyos ilapit natin sa Kanya. Huwag natin ipagkait ang layunin ng Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hallelujah. Panginoon, napakabuti mo sa amin. Napakabuti mo sa amin. Hindi po natatapos, O Diyos, ang iyong galaw at himala sa buhay ng tao. Mula noon, ngayon, at maging sa darating na panahon, ang kalinga at pag-ibig, pagpapala, biyaya at himala mo, Panginoon, ay naroon pa rin. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya, pagtitiwala. Bagamat katulad ni Andres at ni Felipe, may mga rason kami. May mga solusyon kami. Pero iba pala, Panginoon, kapag ka ibinigay sa iyong mga kamay, higit sa inaasahan ng tao ang iyong magagawa. Ama, sa pangalan ni Jesus, amin pong ipinagkakalob ang lahat sa buhay namin. Salamat, salamat, salamat. Salamat, salamat. Salamat sa kagalingan. Salamat sa tagumpay. Salamat sa blessing. Salamat, Lord. Salamat, 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 salamat. Sa iyo po ang papuri, kalwalatian, pagpapasalamat at pagsamba. Ibinabalik po namin sa iyo ang lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. At ang sabi po ng Bible, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang siyang mag-iingat sa puso't kalooban ng bawat isa. Amen. Di po ba napapanatag ang loob ng mga taong nagtitiwala sa Diyos? Amen. Hallelujah. God holds our life. God holds our future. God holds everything. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Praise God. Tayo pong lahat ay muling tumayo. Tayo po'y magtatapos na sa ating gawain. Tayo po'y magpuri muna sa Panginoon, mawit na masayang awit. Then tayo po'y dadako sa closing prayer. At ang po'y ilang mga announcement later. Kayo pa man, salamat po sa Lord. Napakabuti niya sa buhay ng bawat sa atin. Amen. Praise God. Praise the name of the Lord. Amen. Napakaganda po, tsaka napakalinaw ng mensahe na binigay ni Lord sa atin. When we have faith in the Lord and trust in Him, kaya nating magbigay ng sa atin sa Kanya. So, pag nagbigay tayo ng offerings na kaya daw i-turn ni Lord doon sa miracles and blessings. Sabi nga ni Pastor, little becomes so much more. Kaya bilang pagtatapos po, ihanda po natin ang ating puso. Tayo ay patuloy na mag-give thanks, give praise, and give glory to our Lord. Awitin po natin, All About You. You
po sa gawain natin ng Panginoon sa umagang ito. Tayo po tayo manalangin, magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Indeed, Father, we're so grateful. Natutuwa po kami, Ama. Sinamahan mo kami. Naluwalhati ka nawa namin, O Diyos. Salamat po sa iyong salita. Salamat sa pagpapaalala mo sa amin, Panginoon. O Diyos, ng kahalagahan ng paglapit namin ng aming mga sarili sa iyo. Paghahandog ng aming buhay at anumang bagay na nais mo, O Diyos, na ilapit namin sa iyo, Panginoon. Layunin mo na kami pagpalain. Lord, naniniwala po ako, Panginoon, meron kang pinagaling, meron kang pinagpala, meron kang pinalakas, meron kang pinasaya. O Diyos, sapagkat hindi ka magkukulang sa iyong gawain na yan. Hindi ka nagbabago noon, ngayon at bukas. At salamat po, Panginoon, pinapaalalahanan mo kami ng mga bagay na mahalaga sa aming pong buhay pananampalataya. Panginoon, salamat po ng marami sa iyong pasamantalang pag-iwaiwalay, patuloy mo pong gabayan, patnubayan at pagpalain ng buhay ng bawat isa sa amin. Ang aming pamilya, ang aming pong kabuhayan, ang aming pong mga trabaho, patuloy na kalakasan ang pisikal upang maganap po namin ang mga bagay pa na nilalayon mo na aming pong matapos sa buhay namin sa mundong ito. All the glory belongs to you, honor and praise is yours in Jesus' name. Panginoon, taas po natin ating mga kamay, mga kapatid, taglayin at tanggapin ang bawat isa sa atin. Ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama, patuloy na biyaya, pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak, at ang kaaliwan, pagkipisan, patnubay at gabay ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. God bless you, God bless you. Mga nakatawid po natin sa kataas. Kaway-kaway na lang po dyan. God bless you po. God bless. God bless.